Okay, so let's solve for example number 2 for chain drive. A roller chain is to transmit 20 horsepower from a split phase motor turning 570 rpm to a reciprocating pump turning 119.5 rpm. So 24-hour service. Letter A, decide upon the tooth numbers for the sprocket and the pitch diameter, center distance. Okay, consider both single and triple strands. Compute B, the length of chain, which strand is cheaper, yung kayang single or yung triple strand kaya. Assume natin na 15 pesos per pound, no? Kada isang pound 15 pesos ang cost nun. Letter C, the shear stress in the pin and specify the type of lubrication. Letter D, the factor of safety against fatigue failure with the chain pull as the force on the chain. Okay? Take note pala na ang reference natin dito ay yung Design of Machine Elements by Berhil Moring first, no? Okay, so let's list down yung mga given. Okay, yung transmitted HP, that is equal to 20. Then, yung type ng motor is split phase. Yung N ng motor, or yan yung N1 natin, we have 570 RPM. Then, yung dinadrive niya ay reciprocating pump, no? And then, yung N naman ng pump natin, or yung N2, that is equal to 119.5 RPM. Okay? And then yung service niya or yung operation niya, operation is 24 hours per day. Okay? So letter A, decide upon the tooth numbers for the sprockets, pitch and center distance. So hanapin daw natin yung NTS, or that is the number of teeth for the smaller sprocket. NTB, that is for the number of teeth for the sprocket sa likod or sa may bigger. And then we have the pitch or the chain number. Then we have the center distance. Ayan. Now, kapag chain ang pinag-uusapan, ito ang dapat nating tandaan. That the rated capacity ng chain should be greater or equal to the design HP. Okay? So, unahin muna natin yung design HP. Ang design HP natin, that is equal to the service factor multiplied by the transmitted horsepower. Okay? This is given naman tong transmitted horsepower natin. Now, ang service factor natin, makikita yan sa table 17.7 nata to or 17.3. So, this is 17.7. So, nakalagay doon na for, ano ba yung type ng motor natin? Split phase motor. Tapos, ang dinadrive niya ay reciprocating pump. Okay, at the same time, 24 hours a day, or sabihin na lang natin continuous to, no? Continuous kasi lagpas ng 16 to. Continuous. Ang makukuha nating service factor doon ay equal sa 1.4, magdadagdag tayo ng 0.2, no? Kasi nga, kapag yung operation natin ay over 16 hours a day, magdadagdag ng 0.2. So, the service factor syempre is equal to 1.6. And then, we have the design HP. Design HP ay equal sa 1.6 times 20. So, this is 32. Okay? Yan. Next, para makuha natin yung rated HP, we have a formula na magagamit. Ano bang formula natin for the rated HP kapag sa kadenang pinag-uusapan?
makikita natin ang rated HP ng kadena sa equation R. So from equation R, actually dalawa yon, no? We have the rated HP is equal to 0.004 NTS raised to 1.08, and then N, or yan yung N1 natin, yung sa my smaller bracket, we have 0.9, then P raised to 3 less 0.07 ng P. Yan ay kung ang ano natin, kadena natin ay possibly mag-fill sa link plate, no? Pakita naman natin mamaya, or pwede rin natin gamitin yung HPC equal to KR and then 100 NTS divided by N, yung smallest bracket yan na, okay, and then raised to 1.5 multiplied by P raised to 0.8. Okay, now this is, ito ang gagamitin natin na rated capacity if possibly na yung ano natin, kadena natin ay mag-fail sa may roller bushing. Mamaya naman i-evaluate naman natin yan kung saan ba mag-fail yung possibly mag-fail yung ating kadena. Okay, after nyan is gawa tayo ng table. Ano ba yung table na gagawin natin? Gawa tayo ng ilang column ba to? Itong first column natin is for the number of teeth ng smaller sprocket. And then the second column is the chain number or yung pitch, no? Yung pitch dito, hahanap naman natin yung pitch doon sa table. Okay? And then we have, ito naman yung rated HP natin for link plate na masasolve. And then we have KR, and then another column for the rated HP for roller bushing. Ayan. Okay, and then next, ang gawin natin ganito, yung HP natin na 0.004, palitan natin yan ng 0.004, and then yung NTS, palitan natin ng X, variable X, ilagay natin sa calculator ito and then we have 1.08, and then ang RPM natin for the smaller bracket is 570, so ilagay na natin to agad. We have 0.9, and then P, let's make it variable Y, and then 3 less 0.07 ng Y. Okay? So, kapag nailagay yan sa calculator, pindutin ang calc. Magtatanong ng value ng X, ang ilagay natin ay siguro 13. Ayan. And then, anong ilagay natin na pitch? Siguro mag-start tayo ng 3.8. Okay? Ayan. Makikita naman natin yung pitch doon sa table 17.8, no? Andun yung mga pitch, no? Yan yung mga, makikita dun yung mga available na pitch. So, bali ang lalabas dito ay 1.04 HP, no? 1.04 ito. So, malayo pa doon sa 32. Malayo pa, no? By the way pala, class, no? Kapag, sabi kasi ng problem, consider both single tsaka triple strand, no? So, for single pala, for single strand, anyway, nasabi naman na natin kanina na yung rated HP should be greater or equal to the design HP. So, dapat equal or lagpas tayo ng 32. Then, for ano naman, for triple strand, dapat tawag dito, yung rated HP natin should be greater or equal to 32, divide natin ito ng 3, which is equal to ano to, 10.67, no?
Ayan. Okay. 10.67. Sige, so malayo pa naman actually, no? So next, kapag malayo pa, magdagdag or lakihan natin yung pitch yung pitch niya. So siguro dagdagan natin ito, subukan natin ng 1/2, no? Kapag 1/2 ang ilalagay natin, kapag 13 ang number of teeth, ang pitch natin ay 1/2, ang lalabas na HP o rated capacity ng kadena ay 2.47. So talagang malayo pa, no? So ang target natin, mapalabas natin yung 10.67 tsaka yung isa yung 32, no? So siguro dagdagan pa natin ito, gawin natin itong 13 then, and then what if kapag 3/4 kaya? So let us try, no? So this is 8.26. Ayun, malapit na, no? Siguro ang gawin na lang natin dyan, magdagdag na lang tayo ng number of teeth. Okay, and then 3/4 din to. We have 9.64. Okay, konti na lang. Dagdagan na ulit natin yung number of teeth ng gawin nating 17. Okay. Ang lalabas na dyan ay 11.04. Okay, ang pitch natin ay 3/4, 11.04. Sir, pwede ba yung 16? Pwede naman, no? Try natin yung 16, no? Kapag 16 ang ilalagay natin dyan, 10.34. Ako lang kapag 16. Okay, so the best dyan ay 17. Take note na ito na yung gagamitin natin for triple, no? Triple strand. Okay, then hanapin naman natin ang para kay single strand. So magdagdag pa tayo, no? Targetin natin yung 32. Okay, so siguro 15, and then what if 1 ang ilagay natin dito? Ang lalabas ay 22.51. Malayo pa. Okay? So, dagdagan pa natin yung number of ano kaya. Kapag gawin natin 17 yung number of teeth, ang lalabas dyan ay 25.78. O, kapag 19 kaya ang ilalagay natin. Okay lang kaya kapag 19? Check natin kapag 19, no? Kapag 19 ang ilalagay natin dito, 29, kapag 19, tapos ang pitch natin ay 1, so this is 29.07. Ayan, malapit na. Nagdagdag tayo, gawin natin 21, and then 1 yung pitch. Okay? So this is 32, ayun, lagpas na ng 32, no? 32.09. Okay, so possibly, ito ay pwede na rin natin gamitin for single. Okay, what if sir, ang gawin natin ay bawasan natin yung dagdagan natin yung pitch. Pwede rin, no? What if ang gamitin natin dito, ano ba yung available, next na available na pitch? That is 1 and 1/4, no? So let's say for example, 15 and then 1 and 1/4 dito. 1 and 1/4. Okay? Ang lalabas na dito ay 43. Masyado naman ng malaki. Over-design ka naman na, no? 13. Okay, by the way, okay lang din naman na ito ang gagamitin mo. Okay, 15. Pwede rin naman to, no? Kaya lang, pas makakatipid ka, okay? Mas makakatipid ka kapag ito ang gagamitin. Kasi over-design naman na to. Ayan. So, ito na yung gagamitin natin. Okay? So, for single strand, we have NTS is equal to, ano na yun kanina? For NTS is 21. Okay? So, 21. Ayan. And then, ang NTB natin, that is equal to 21 multiplied by the ratio ng RPM with 570, and then, ano na yung kanina? 119.5, no? 119.5. So, ang NTB natin dyan ay equal sa, this is 100. Ayan.
And then, for the chain number, we have chain number or yung pitch natin is, ano ba yung ginamit natin? Chain number 21, 1 or number 80, no? Makikita naman yan sa table 17.8 na ang chain number 80 natin, ang pitch niya ay 1. Okay? And then we have, ano pa ba yung hanapin? Center distance. Ang center distance natin, class, nakalagay naman dito sa ano natin, reference natin na according sa kanya, makikita yan sa page 466. 466, nakalagay doon na for average good center distance, we have C is equal to D2 plus D1 over 2. Okay, kaya lang wala tayong dito tsaka wala tayong D1. Anyway, meron naman tayong formula which is nagamit naman ninyo sa inyong machine elements 1 na ang diameter para dun sa sprocket is equal to the pitch divided by the sine ng 180 over the number of teeth, no? Okay? So for D1 is equal to, ang pitch kasi natin ay 1 for single strand, no? And then sine ito ng 180 over, ano bang number of teeth natin sa 1? That is 21. So this is equal to 6.71 inch. For dito, pwede naman natin i-apply ito. Palitan lang natin yung number of teeth dito. Or pwede rin naman yung D1 and then N1 over N2, no? Okay lang din naman to. So we have 6.71 multiplied by 570 over 119.5. Okay? So yung dito natin dyan is 31.84 inch. So yan. Then we can also solve for the center distance. We have 31.84 plus D1, 6.71 over 2. So the center distance is equal to 35.19. Okay? 19 inch. Sir, bakit ba merong average good center distance na sinasabi yung libro? Sa introduction to chain drive kasi natin, nabanggit natin doon na at least yung contact angle ay 180. Ayun yung reason kung bakit meron tayong hindi natin dapat i-violate yan, no? At least 180 degrees. Kasi kapag ina-adjust natin yung center distance, na-adjust din yung angle of contact, no? Okay? Yan ay for the tag dito, single strand. Now for double strand, triple strand, we have NTS natin. Ano bang nakuha natin kanina na NTS? Yan ay 17, no? 17. Okay, by the way pala, solve muna natin yung ano natin dito, yung rated HP natin for rural bushing. Okay? So punta tayo dun sa ano ba ang equation nito? So HP for the rural bushing is, palitan lang natin yung ano, ito yung 100 X ang ilagay natin dyan, i-type natin sa calculator, and then 570 ito raised to 1.5, and then y raised to 0.8. Yan, no? So type natin yan sa ating calculator. By the way pala, kumpletuhin muna natin yung KR. Sa table 17.8, kapag ang pitch natin ay 38, anong chain number yon? Kapag 38 ay chain number 38. 35, no? So 35. Okay? Now sa page, makikita natin sa page 466, nakalagay dyan na ang KR daw natin ay equal to 17 for all chain numbers 40 to 240. Except for number 41, we have 3.4. For number 25,
and 35, we have 29. No? So, we have 29. Sige, assume na lang siguro natin ito na chain number 35, kaya 29 ang KR nito. Okay? Ito naman, 1/2. This is chain number, pwedeng chain number 40 naman to, no? O kaya naman chain number 41. Okay, so chain number 40 na lang. So, that is 17. And then for number 60, 17 din. 17 din ito kasi 3/4 ang chain number niya ay 16. Ayan. Ang 80 natin ay 17 din and so on, no? Ayan. 17 natin lang yan. So, yun yung ilalagay natin dito sa KR. Yan. So, lagay natin sa calculator. Yan ay first is 29 and then 100 alpha x and then 570 raised to 1.5 and then alpha y raised to 0.8 and then calc, pinutin ang calc, magtatanong ng x. Ang lalagay natin doon ay 13 kasi 13 yung andito, no? 13 and then ang tatanong ng y, this is 3/8, no? 3/8 siya, so 3 divided by 8, ang lalabas na ano dito ay 45. Okay, then next punta tayo sa susunod. Ang KR natin doon ay 17. So for 17, palitan lang natin yung 29 ng 17 and then calc, ang number of teeth ay 13, ang pitch natin ay 0.5 kasi 1/2. Ang lalabas dito ay 33, no? 33.63 and then calculate 13 yung number of teeth and then 3/4 naman yung ano natin. For second row ay third row, we have 46.52. Okay, so hanggang dyan na lang muna tayo, ha. Now, kung mapapansin natin, palaging mas malaki ang HP ng roller bushing kumpara dun sa link plate. Ayan, palaging mas malaki. Ibig sabihin lang yan na ganito. Ang kadena natin ay possibly magfi-fail sa link plate fatigue, not in the roller bushing. Okay? Magfi-fail ang ano natin, magfi-fail ang kadena natin sa roller bushing if yung RPM natin ay napakalaki. Ganun 'yon. Okay? Possibly magfi-fail sa dito. Basta kung ano yung mas maliit, kaya doon tayo magbe-base ng design. Ganun 'yon. Okay? Doon tayo magbe-base ng design. For example, halimbawa, no, ang nangyari for halimbawa, for example, for row ito, sa part na ito, for example, ang nangyari ay 11.062, for example naman ay 11, no, 11 siya, 11.00. Ibig sabihin niyan, mas maliit ito kumpara diyan. Ibig sabihin niyan ay dito tayo magbe-base na sa roller bushing. Anyway, most of the problem naman ay sa link plate fatigue nagfi-fail yung ano natin. Okay? Yan. So, balik tayo dito. Tuloy natin dito sa may 17 to. And then we have NTB ay equal sa 17 multiplied by 570 over 119.5. So, yung NTB natin dyan ay equal sa 81 yung number of teeth natin for the bigger sprocket. And then yung chain number natin, ano bang ginamit natin na pitch doon? I think, ano bang ginamit natin doon? Sa part na ito. 3/4, no? 3/4. So kung 3/4 yan, babalikan natin yung table 17.8. Kapag ang pitch natin ay 3/4, that is chain number 60. Ayan. Next is the, ano po yung isang hinahanap? Center distance. So, ganun din. I-apply natin yung center distance. Kunin pala muna natin yung diameter, no? So, D2 is equal to pitch natin is 3/4 over sine ito ng 180 over 17. Sorry. D2 pala to. So, this should be 81. Okay. And then, ang D1 naman natin is 3/4 over sine ito ng 180 over 17. Yan, no? Okay?
So this is 19.34, and then for ano naman, the smallest bracket, this is 4.08. Okay. And the center distance would now be equal to 19.34 plus 4.08 over 2. So C, 21.38 inch, no? Ayan yung ating center distance for the triple strand. Okay? Kompleto na ba? Ayan. So kung mapapansin natin, if we compare, mas maliit yung number of teeth kapag sa, mas kukunti yung number of teeth kapag sa triple strand. Okay? And then mas maliit din yung pitch niya, yung chain number actually, no? And then yung isang significant dito ay yung center distance. Ibig sabihin niyan, mas makakatipid tayo ng space kapag triple strand ang gagamitin natin. Okay? But what if, sabi naman ng letter B, hanapin natin yung chain length and compare natin kung ano yung presyo. Okay, yun naman yung mahalaga, yung presyo. Okay? Hanapin natin lang yung length of chain in pitches. So length of chain is equal to, in inches now, pi over 2 D2 plus D1 plus twice ng C plus D2 less D1 square over 4C. Now, if i-substitute natin yung dito, D1, tsaka yung C, dyan, yan, for single strand, ang makukuha nating length is, this is equal to 135.42 inch. Now, if we convert it into pitches, so yung length in pitches natin is equal to 135.42 inch multiplied by, sa pitch kasi natin, ang 1 inch natin doon sa pitch natin is equal to 1 pitch. Ayan, so magkakancel to, ayan. Of course, ang pipiliin natin, that is equal to 136 pitches. Kasi nga, ang sabi natin ay always even dapat yung length in pitches. Okay? Bakit hindi pa pwede ang 134, sir? As much as possible, mag-adjust tayo yung next higher ang gagamitin natin kasi possibly ma-violate kasi natin yung average good center distance kapag magbabawas tayo, no? Yan. Tsaka yung angle of contact kapag lumalapit, kapag yung center of distance kasi ay lumiliit din yung angle of contact. Kapag lumalaki yung center distance, lumalaki din yung angle of contact or mas dumadami yung ngipin na nakakagat doon sa kadena. Okay, now for triple strand naman, okay, for triple strand, yung length na mako-compute natin doon, i-substitute lang natin yung diameter at saka yung center distance. So mako-compute natin dito ay 79.73 inches. Of course, the length of chain in pitches is 79.73 inch. And then multiply tayo ng conversion natin. Ang 3/4 inch doon sa chain number 60 ay equivalent daw sa 1 pitch, no? Kaya magka-cancel yan. Or simply divide lang natin yung nakuha natin dito ng pitch, no? Okay? So this is 106.30. Of course, ang pipiliin natin diyan is 108 pitches na tayo. Ayan. Sige. Next, how about the cost? Yung cost pa kasi ang isang hinahanap. Kung pupuntahan natin yung table 17.8, nakalagay doon. So from table 17.8 for for chain number 80, nakalagay doon na ang average approximate W niya ay equal sa
chain number 80, 1.73 pound per foot. Okay, bakit kailangan to? Kasi yan yung basis natin para makuha yung cost. Compute natin yung weight. And then for ano naman, for chain number 60, ang W nun ay chain number 60, 1.00 pound per foot. Okay? Bakit kailangan yan? Kasi ang cost natin, sabi ay 15 pesos per pound. So, kailangan natin kunin yung weight. Yan. Para may kapag na-multiply natin yung weight dito, pesos na lang yung matitira. Yun yung cost. Okay? So, paano ba masasolve yung weight? Para masolve yung weight, ay kailangan natin multiply yung length in feet. Okay? So, for single strand, yung length niya ay, ano ba yung length niya? Single strand, ilang 136 ata yun kanina. Ayan, tama, 136 pitches yon. So, length is equal to 136 pitches. Okay? Now, convert natin ito into inches. Yan ay 136 inch din lang. Okay? Kasi yung pitch natin doon ay 1. For ano naman, for triple strand, we have length in pitches is 108 pitches, no? Now, kung i-convert natin ito into inches, i-multiply lang natin yan ng 3/4. So, length natin doon is equal to 108 times 0.75, no? Kasi 3/4 yon. Okay? Ito pala, no? Length, para mag-multiply natin ng 1 inch yan. Okay? Para maging inch, no? This is equal to, so 108 times 0.75. So ang haba niya ay 81 inches. 81 inches. 81 inch. Okay, so ang weight for single strand, ang weight niya ay equal sa, ano na yun kanina, 1.73 pound per foot multiplied by yung length niya total ay 136. Okay? Divide natin ng 12 para maging feet. Ayan. Okay? So this is equal to 19.61 pounds. And then for triple strand naman, we have ang weight niya ay 1.00 multiplied by yung haba niya ay 81. I-divide natin ng 12 para maging feet. Okay? So, yan ay 6.75 pounds. Okay. Now, compute tayo sa cost. By the way pala, yung for triple strand natin, ang total weight natin is 6.75 times 3 kasi tatlo nga sila. So yan ay 20.25 pounds lahat. Now pounds. Okay, now computing the cost. So cost ay equal sa 15 times 19.61. Ito yung cost ng ano? Ito yung cost ng single strand. So, siya ay 294.15 pesos. And then for the triple strand, 15 multiplied by 20.25. Okay? So, ang cost nito ay 303.75. Okay, so ibig sabihin mas mahal yung triple strand. Nang konti lang naman. Anyway, konti lang naman, no? Ayan. So konti lang naman siya. Okay? So kung ako ang pipiliin, pipiliin ko yung triple strand. Bakit triple strand ang pipiliin? Kasi nga nakatipid ka ng space, pero hindi ganoon na sacrifice ng masyado yung cost. Ayan, sige. So that is for letter B.
For letter C naman is the stress in the pin, no? At pin. Okay, so kung drawing natin yung pin, ito yung pin natin. Ayan. Ito yung F1. And then we have area here, no? Shear area. And then we have shear area here. So the shear stress is equal to F1, meron tayong F1 over 2 pala dito. Yung reaction natin, then we have F1 over 2. Shear stress at the pin is equal to F1 over 2 over shear area is pi over 4. And then sa table natin, ano ba to sa table? Sa table 17.8, ano ang notation nito? Sa may pin, ito ay C. Kaya ito ay C square. Ayan. Sige. Punta tayo dito. So from table 17.8 ulit, for number 80, ang C doon ay, number 80, ang C doon ay 0.312 inch. And then for number 60, ang C doon ay 0.234 inch. Ayan. So meron na tayong C. Ang problema na lang natin ay C, F1. Paano ba masasolve yung F1? From design horsepower, that is equal to the F1 less F2 multiplied by BM over 33,000. Now, for chain, inassume natin na ito ay 0. So, in-explain na natin yan noon. Ang problema na lang natin ay paano si BM. Okay? So, for single muna tayo. For single, ano ang BM doon? That is pi dn, no? Pi d. Ano ang d? D1. Sa smaller bracket tayo palagi mag-base, no? For D1, ano bang D1 natin doon kanina? For 6.71, no? Balik tayo dito. 6.71, i-divide natin ng 12 para maging feet, and then multiply natin ng RPM, 750. So, yan ay 1001 FPM. Okay. And then, let us solve for the F1. F1 is equal to, ang design HP natin is 32, no? 32 multiplied by 33,000 divided by BM. 1001. Okay? So, yung F1 natin for single strand is 1055 pounds. Okay? Ayan. So, ang shear stress natin doon is 1055 divided by over 2 pala to, no? Over 2. And then, i-divide natin ito ng pi over 4 and then 0.312 square. So, ang shear stress natin sa single strand ay, this is approximately 6,900 PSI. Ayan. And then, for the triple strand, so, for triple strand, we have ang BM natin doon is 5 times 4.08 ata yung D1 doon, divide 12 and then 570. Ayan. This is 608, approximately 609 na lang, no, FPM. Ayan. And then solve naman natin yung solve naman natin yung F1, that is equal to 32 times 33,000 divided by BM, 609. This is equal to, this is equal to 1734, approximately 1734 pounds. So, para ma-solve natin yung shear stress,
That is equal to F1 over 2. Okay? F1 over 3 pala, no? Kasi nga tatlo yung ating strand. Okay? So we have 1734 divided by 3 all over pi over 4 c square, which is 0.234 inches square. So this is equal to shear stress 13,440 psi. So that's the shear stress for the pin ng triple strand. Okay? Now for the factor of safety based on fatigue strength, okay? So N, factor of safety based on fatigue strength yan, dito na lang tayo. I-ano lang natin ulit yung ating F1 for single. Yung F1 natin na solve doon ay 1055, and then for triple with F1 is equal to 1734 pounds. £1734. Okay? Now kung kukunin natin yung factor of safety that is equal to the factor of safety that is equal to ano to? Yung ating fatigue strength divided by yung F natin, no? Which is ang lalagay natin dito ay yung F1. And then ang fatigue strength makikita yan sa table 17.8, no? Yan, 17.8. So from table 17.8, for number 80, ang fatigue strength niya ay nakalagay dito sa taas ng table ng 17.8. Fatigue strength of the chain may be taken as Fu over 4. Okay? Fu over 4. And ang Fu natin, yan yung average ultimate strength. No? Makikita yan sa table. Average ultimate strength. Okay? So ang Fu natin dito ay equal sa Fu is 14,500 pounds. And then for number 60 naman, ang Fu niyan ay number 60, 8,500 pounds. Okay? Take note pala, no, nakalagay pala doon na ang fatigue strength natin in based on fatigue strength, Fu over 4. Okay? Fatigue strength, dito ko na lang ilagay. Fatigue strength equal to Fu over 4. Okay? Now for single natin, ang N natin dyan is equal to Fu 14,500 divided by 4 divided by ang F1 natin ay ano ba yung F1? 1055. Okay? So ang N niyaan ay equal to 3.44. Then for triple strand naman, okay, ang N niya ay Fu niya ay 8,500 divided by 4 all over. Ang F1 natin doon ay 1734. But since tatlo sila, divide natin ito ng 3. Okay? So this is 3.67. Okay, so that's all for chain drive, no? Okay, thank you for watching.